Yes, sir. Good morning po, sirs and ma'am. Kay Sir George, sir, paano natin makakamit yung, kasi may binabanggit po kayo na yung MC taxi industry ay papalo ng $1.3 billion by 2030. Paano po natin mata-target itong ganitong halaga? Oh, And actually, I think from one of the third party yun, no? Na meron silang study conducted. Napakaganda po ng numero na yun. At ang napaka-importanting parte ng numero na to, 80% po niyan pumupunta sa trabahante Pilipino. Kasi katulad po ng mga call center industry, if you look at the call center industry, ilang billion po yan? I think it's at 20 billion na ngayon, no? Per year. 23 billion per year. Around, I think, 40% of that goes to salaries, direct to salaries of their employees. Ganun din po sa motorcycle taxi. Kung papalo po yan ng $1.3 billion in 2030, $1 billion po o 50 billion po mapupunta po yan sa motorcycle taxi biker kasi 80% po ng kada fare napupunta po yan sa biker. So napakagandang metro po yan. Sana po mangyari po yan at sana dahil po sa gobyerno, sa tulong ng gobyerno na mapalaganap to, mabigyan po tayo ng maayos na regulasyon at ma-expand po natin tong oportunidad sa probinsya kasi doon naman po puro motorsiklo at sana naman po magawa na po natin sila ng sistema na maayos, mabigay po natin yung formula nito para sa ating mga motorcycle taxi na mga habal-habal na maging formalize sila at ma-recognize sila as legitimate motorcycle taxi bikers. May epekto ba ito sa economy, sa mga maliliit nating mga kababayan or Alam niyo po, sa riders natin? ang problema po, we need to reframe poverty the way we look at poverty also. Poverty is not just about lack of money. Poverty is lack of access. Ano po yan Kung kayo ay nasa probinsya at kailangan nyo mag-commute ng 2-3 oras para makapunta sa syudad ng probinsya nyo para magtrabaho o maghanap ng trabaho, you are in the poverty line. Because that is lack of access. Yan ang problema sa Pilipinas. Hindi natin nabibigay yung proper infrastructure at dahil sa teknolohiya, mabibreach natin yung gap na to. Nandiyan na nga po yung sistema I-adapt na lang po natin. We need to be able to provide access to the most impoverished members of our population. And because of this access, doon po sila magkakaroon ng oportunidad na kumita, na gumanda ang buhay. So itatama lang yung word na poverty. Yeah, hindi. Kasi poverty is poor. Poor in access, poor in education. Poverty is not just about income level. It's about access to education, access to nutrition, access to insurance, access to opportunity, all of that. And the problem is, unfortunately, only the very few have the opportunity to have this access. Sabi ko, di ba? Mahirap kasi yung pinangakuan na tayo, ito pa rin. Di ba? Malaki na expectation na yan. Pagka yung kahirapan, tingin ko yung walang pera, walang pambili. At ang dahilan yan, walang access. Ang solusyon, access. Ang poverty, kahirapan, wala kang makain, wala kang magpapag-aral. Anong dahilan? Kasi wala kang access. Bakit wala kang access? Kasi yung gobyerno ayaw kong bigyan ng access. At kasi yung access, ibinibigay lang sa mga malalaking kapitalista. Gaya ng marami. Alright, next question. Thank you, partner. Sige, last question lang siguro. For Sona siguro, sir, yung inaasahan ng MC taxi industry para sa darating na Sona. Yung nga po, sana po maging priority bill po yung ating motorcycle taxi law para magbigyan ng permanenteng regulasyon at permanenteng trabaho ang libo-libo na pwede maging milyon-milyon na bikers sa Pilipinas na ginagamit po motorsiklo para sa hanap buhay nila. Ang magandang tanong, atin ba kayong 3 sa Sona? Alright, we have 2 more media. Magandang umaga po. Chris Lucas po from DCRJ. Sir George, I understand wala pang prangkisa ang mga motorcycle taxi dahil nasa pilot study pa rin tayo for 9 years. Tama po ba? Since 2019, yung ating pilot study. Ako po yung 8 years going into 9. Opa. Kasi bago yun, talagang wala pang pilot study. Nandiyan na po kami. Meron po tayong pinag-uusapan na ngayon. Magandang balita naman po. With Secretary Vince Dizon na ginagawa na po nila ngayon yung department order para magkaroon ng legitimacy na. Yes. Okay, so mag-graduate na po yan from the pilot
as I expected, no? Hindi ko naman po pinapangunahan yung department order. Apa. Pero at least dun sa pag-uusap ng mga stakeholders, mag-graduate na po siya to the pilot, magiging department order na po. So mas may permanence. Pero syempre, ano po yan? Department order yan in lieu of the law. So habang hinihintay po natin yung batas, ang pangako po ni Secretary Dizon is mabibigyan na po ng department order para maging talagang legitimized na yung motorcycle taxi at mapalago na po natin. Yung At wala pa oportunidad sa- naman pangako si Secretary Dizon na hindi pa natutupad. Wala pa naman po. Wala pa, We are diba? this is a big encouragement for us and we are hoping na mangyayari po yan soon. Amen, amen to that, no, Okay. Jody. Next question po para po kay Calyodi. Calyodi, kanina nyo pa po binabanggit yung neoliberal. So bukod sa neoliberal, sa ilalim ng Burgess Demokrasyang ito, ano ang alternatibo ng inyong grupo? Ano yung specific na alternatibo natin? Pero Sa umpisa mo sa anong neoliberalism? ibig sabihin ng neoliberal. Baka isipin nila, banda yon. Neo colors. Pag sinabing... Hello? Hello? Meron. Pag sinabi kasing liberal, ibig sabihin open. Apa. Free. Huwag kayong masyadong mahigpit. Mhm. Kung kayo dati na gusto nyo lagi regular, huwag kayong mahigpit na regular. Gawin natin contractual. Mhm. Kung gusto nyo laging ang ating ekonomiya, ay tayo-tayo lang, hayaan natin pumasok ang mga dayuhang produkto. Openness. I-open natin. Yan. Kung dati ay ang ating sahod ay nationwide, huwag natin gawin yon. Huwag yung flexible tayo. Gawin naman nating Regional. regional. Yung gano'n. Na lahat ng mga ginawang pag-adjust sa under neoliberal ay pabor sa mga big business. At para mas maeksaktong maintindihan, may 5 paayan, may 5 patakaran ang neoliberal. Yung binanggit ko, privatization. Mhm. Kaya yung privatization ng kuryente, ng tubig, ng hospital, ng eskwelahan, ng kalsada, ipinrivatize na dati ginagawa ng gobyerno. Ang deregulation ng industriya ng langis, deregulated anytime na pwedeng itaas. Tapos regulated ang mga pagtaas ng presyo ng sahod. Yung mga ganon. Yan yung mga patakaran na neoliberal na ang patakarang yan ay pabor sa big business Apa. at laban sa mga mamayan. Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, dahil sa neoliberal na patakaran, yung 9 na pinakamayamang Pilipino sa Pilipinas, yung 9 billionaires, ang kanyang yaman ay katumbas ng halaga ng ari-arian ng 55 million na Pilipino ngayon. Kaya yung si Villar, ulitin ko naman, si Villar, from 350, ngayon nasa 850 billion na yung kanyang asset. Oh. Siya yata ang magiging unang trillionaire sa buong Pilipinas. Yung question ko, what is the alternative sa neoliberal? Sa alternative, ang dapat baligtarin. Sa halip na para sa big business, gawing para sa buong bayan at sa ating bansa. Okay. Paano gagawin yon? Paunlarin yung ating sariling industry, agrikultura. Paunlarin natin. At para mag-create ng trabaho, magkaroon tayo ng food security. Pangalawa, paunlarin natin yung ating industriya. At ang gobyerno, ang magpatakbo ng mga enterprise na importante sa mga mamayan para maging serbisyo, hindi negosyo. Pero Calyodi, may response muna sandali si Ate Mina. Yeah. Hindi simpleng usapan itong neoliberalism, ano? It's not simple to say na pag meron kang neoliberal policy, ang nakikinabang ay mayayaman lamang. Dahil the purpose of neoliberal policies is to free capital for investment in the economy to generate jobs and income. It seeks to make sure yung delivery of public services goes to everyone, not just to those who can afford. I'll give you two. Good. There's always a balance. But there always has to be guardrails. Kasi pwede ring sumobra gaya ng sinasabi ni Calyodi na merong nagtitake advantage. But I'll give you two very clear examples. Siguro yung iba sa inyo hindi nyo pa natatandaan, nung dati-rate, PLDT ang may control ng telephone industry. Kaya meron kang isang telepono sa bahay, merong party line, at ang nakaka-afford lang yung mayaman. Nag-improve ito, nagkaroon ng telco, pero again, kontrolado. Kaya noong nagkaroon ng privatization of telco
anong nangyari? Everybody, including the poor, may cellphone, can afford a cell phone, and can have cheap access to the world. So that is a very clear example of good privatization. Another example, tubig. Dati-rate, kung yung time ni, nag-start ang privatization effort time na ni President Aquino, before that, parating walang tubig. Kung may tubig ka, you're in NCR, madalas madumi ang tubig. Maraming feces elements. Noong na-privatize ito, may problema ba ngayon sa tubig? Ngayon, even the poorest of the poor, in areas where you have the operators, now have access to clean water. Of course, kulang pa rin ang infrastructure. You need to expand the delivery. Now, the third example of privatization that worked, nung binenta yung property ng military, ng gobyerno, now what do you have now? You have BGC. Ang dami ngayon nandoon, generated a lot of employment. So again, good example of privatization. So you cannot just say neoliberalism is bad or privatization is bad. Kailangan lang may guardrails. At kailangan tayong mga citizens, we make sure that our government safeguards the interest May of... participation. Exactly. Pwede sumagot short Yes, lang. pwede. Short. May ganung positive na tinatalakay, pero tanggapin natin ang katotohanan. Globally, rejected na ang globalization. At nasa transition sila ngayon ng pag-isip ng bagong system, paano paandarin. Pangalawa, o sa globally rejected na yan, at mismo ang US ay nagpolicy na sa kanya, yung promotor ng implementation ng neoliberal, ay nagbabacktrack na si Trump at gusto na paunlarin yung Amerika mismo. America first policy, nagpupwegay protection siya ngayon. Make America great again. Kaya may ganun siyang pihit. Pangalawang dahilan, bago ng patunay, nagmahal ang lahat ng presyo. Kung nag-create ang trabaho, anong klaseng trabaho? Contractual. Ng sahod, anong klaseng sahod? Below minimum o starvation wage? Yon. Pang-apat na dahilan na data, nasaan ngayon ang kalagayan ng mga mahihirap? Sa pagitan ng mahirap at ng mayaman, ang Pilipinas ngayon ang may matlawak na diferensya ng inequality dahil na-concentrate yung yaman sa kamay ng iilan. At yung mga mamayan ngayon ay naghihirap. Ang daming walang trabaho, ang daming hindi makabili. Yan yung maganda yung layunin. Tinanggap nga natin eh. Tinanggap natin yung layunin yan. Pero sa praktika, lumabas, ang pinaunlad lang nito ay yung iilang mga nasa tuktok, yung mga nag-manage, katulad ng mga nagkaroon ng mga apps na pinaandar ang buong mga manggagawa para kumita sila. Yun lang, mga momorsyento ng 20% para sa dami ng mga tumakbong mga apps, sa mga motorsiklo at saka kotse, yumaman yung mga kumpanya ng mga joyride. May good news ako sa'yo. May good news ako sa'yo. Makasama yung may-ari dito ng angkas. May good news na. May good news ako sa'yo. Pinoproblema mo yung 1.5. Pinoproblema mo 1.5. Kaya ng angkas yan. Yung mga driver ng angkas, nasa 2,000 na day. Sa transport, kailangan yung motor. Alam mo, maganda yung motor. Sa isang gipit na kalagayan. Pero ang solusyon dyan, hindi yan talaga eh. Mass transport, train. Yun talaga. Pero for the meantime, okay yan. Pero para sa Vietnam, ang talagang solusyon sa transport, mass transport. Kasi yung motor, problema pa rin yan tungkol dun sa climate change natin. Global warming. At saka apelido niya, Royeka, hindi Villar. Pero Calyodi, sagot ko lang doon good luck sa mass transport. Good luck. All right, another question sa media? We have one more, go ahead. Good morning, Jillian Palabayan from Current PH. My question is for Ms. Amina Rasul. As we all know, peace is key for development in Mindanao. Any proposal to how to solve the problem of terrorism in Mindanao so there will be indeed peace and development? Well, thanks for that question. Well, unang-una, terrorism is almost gone.
If you're talking about terrorism na affiliated sa ISIS, yung mga Al-Qaeda dati, pero hindi mo maaalis na kumukulo pa rin ang galit. Kasi tingnan ninyo, Marawi, kailan ba yung siege? 7 years ago? Yes po. Almost 8 years. So 6 years, so all that the term of President Duterte, yung mga na-displace, wala pa rin sila, hindi sila nakabalik doon sa kanilang mga tirahan. Pero ang Duterte government that time naglagay ng magagandang kalye, may mga magagandang malaking building, merong ngang athletic stadium. Sino yung gagamit nun? Yung mga kambing na nag-iikot sa kalye. So, how come hindi pa na rehabilitate yung mga na-displace? Kaya kumukulo yung galit. At tayo, kailangang tingnan natin what we can do to prevent that anger from escalating and becoming another affiliate of extremist movements. Kaya nga sa SONA ni Pangulong Marcos, yung full implementation ng peace agreement, kailangan talagang mabigyan niya ng full support. And apart from that, some of the ideas na na-discuss dito, gaya nung sinasabi ni George, yung helping create employment or entrepreneurship, sa Muslim Mindanao, kailangan mong gawin yun. Dahil unang-una, we're still in the poorest of the poor category. Pero kahit na ganon, nag-increase yung, nag-improve slightly ang poverty level sa Muslim Mindanao. And that was because merong infusion ng investments from government. Kailangan ma-manage yun at matulungan ng national government, yung nandoon sa Bangsamoro Regional Government, to allow them to know how to manage. Kasi remember, yung MILF, mga rebelde yan, right? Hindi sila bureaucrats. So you need the support, you need the partnership with the national government to improve economic development. And let me tell you why that is important for the country. BARM still has the biggest area for agriculture. Imagine how much income can be generated for the whole economy if that became productive. BARM has the richest access, natural resources. We export seaweeds. Doon nang gagaling ang tuna. Imagine kung magkaroon ng investment in processing for all of that. Ang talagang makikinabang dyan, hindi lang BARM, but the whole country. So improve the economy, improve the security of the communities, and that is a natural deterrent to any attempts to again bring extremism or terrorism to our country. Na-mention niyo po na almost gone and that kailangan nga po talaga ng investment, lalo na po sa mga lugar sa Mindanao na affected or shall we say infested by terrorism. But I would like to ask, do you agree that military response must continue and indeed needed to exterminate terrorists such as religious extremists and far-left terrorists so there will be peace in Mindanao and also other provinces here in the Philippines? Kasi po, hindi lang po Muslim terrorist ang problem or religious extremists. Andiyan din po yung far-left, yung mga NPA na problema po. Paano po natin sila ma-exterminate para yung investment pumasok po sa mga region, sa mga probinsya? Kasi takot po ang businessman mag-invest kung may mga terorista. Actually, the military strategies never works. That might work kung ang kalaban mo talaga external threat. So we're protecting the Spratlys, we're protecting the southern part of the Philippines against incursion from extremists from Indonesia or elsewhere. Ang kailangan is to make sure the peace processes, whether with the Muslim Liberation Fronts or DCPP, NPA, NDF, or in general, na ito ay sinusuportahan. Kasi ang military option is not a win-win situation. You might win a victory in the war, but you lose when it comes to sustainable peace. Thank you so much. No? Go ahead. One last question as we conclude.
Good morning po, everyone. I'm Maren Calo po from EuroTV News. For question lang po for Sir George na lang po. Sir, nabanggit niyo po kanina yung tungkol po sa VAT, sa tax po. Tama po ba na kung sakali pong ma-recognize ng government yung mga trabaho tulad po ng pag-aangkas, hindi po ba maaaring magpataw po ng tax yung government dito po sa inyong company? Tapos, kung magpapataw naman po ng tax, hindi po ba maapektuhan yung rates po natin, lalo na po sa mga pasahero na nagbubook neto, gumagamit neto, tsaka po sa mga drivers na baka or maaari po magkaroon ng additional cut sa kanilang kinikita po doon. Ano po yung parang security natin sa mga drivers po at sa mga pasahero po ng angkas ng ayun po. Unang-una, sa simula pa lang ng kumpanya namin, yung tinayo namin yan, bago pa nagkaroon ng pilota o ng kahit anong regulasyon, sa unang araw pa lang nagbabayad na po kami ng tax. So hindi po nawala yun. Pangalawa po, yung ating mga nano-entrepreneur, may threshold po na sa kasalukuyan hindi po umaabot dun sa threshold na natataksan na po sila. So nasa ilalim pa rin po sila ng threshold ng tax. Ganun pa man, sana po sa batas ay mapag-usapan din po kung ano yung pwedeng maging tax benefits ng mamamayan dito sa ganito klaseng trabaho. Kasi naman po, sana magkaroon ng ibang kategorya ang ating mga trabahante na nagbibigay ng serbisyong pampubliko. Yung po isa sa kahilingan namin na pag-usapan po natin kung ano yung pwedeng maging tax benefit o programa or economic benefit, not necessarily just tax, na pwedeng mabigay dun sa mga trabahante natin na nagbibigay ng direct na serbisyo sa publiko natin, katulad ng pagbibigay ng transportasyon. Salamat. Maraming salamat. So mula po sa hanay ng kapayapaan at inklusibong demokrasya, mula sa usaping transportasyon at makabagong mobilidad, at mula sa hanay ng manggagawa, ako naman po may konting mensahe. Bawat Pilipino may responsibilidad na makipag-participate, mag-engage, sumali sa darating na SONA. Huwag tayong manatiling tahimik, pero meron tayong dapat gampanan bilang mamamayan ng Pilipinas. Sa ngalan ng Panginoon, ng ating bayan at ng ating pamilya, ito po ang agenda. Maraming salamat po.